pasok bukas. So, that means more time for me na makapag-edit para sa nalalapit na pagbabalik ng isa pang programa sa Seni Boy! Seni Boy! Go! Eto na! And speaking of Seni Boy, eto, papalanganan ko na kung sino yung nakita kong VMX star. Sige, go. And that is none other than Vern K. Oh my God. Si Miss Vern K pa talaga. Oh my God. Okay na. Kaya, actually, ano siya she was under the Friends of Star Works. Kaya una siya pinapapasok dun sa studio. Before me, syempre, kasi ako talaga yung pinakahuli, bida-bida kasi ako, dun ako sa pinakahuli na row ng monoblocks. Ulitin ko guys, 12 rows ng monoblock ang nasa loob ng audience waiting area. Bro, Nung pumunta tayo, Meps, nung pumunta tayo ni na transmitter, na TCP, ni Yo, 7 lang yung rows. 7 lang yung rows ng monoblock. Ngayon, 12. Tinanggal na nila yung mga nasa likuran. Tapos yung mga tables, pinalitan nila kasi ng mga ng mga tables, yung exclusively for the staff. And doon sila kumakain. Oh, I see. May tawag dito? Doon pa sa labas, may mga pagkain nagbebenta pa yun doon. Wala na yata. Hanggang ba? Wala na yata. Mukhang pinalayas na sila eh. Uy, joke naman. At least nandyan pa rin yung 7-Eleven. Tatambay na naman ang mga kupal sa 7-Eleven. Speaking of, aso, 10 na kami, 10 or 11 na kami nandun. Lahat na sumama, mga taga-admin ng KI, TVSTVR. Eto na. Anyway guys. Ayun. Oy, dali, 3 minutes na lang. Sige, Sige, go. You guys heard that free TV is kinda dying here. It's like the Philippines is allergic to proper progression kasi sa ibang mga bansa sa naiingit ka na naman sa ibang bansa. Sa ibang bansa, sa ibang bansa kasi it went from free TV to cable, slow to streaming slow and steady. Kaso dito, free TV at cable coexist to streaming agad. What the hell? Ayun, kumahol ang aking loyal guard. Siguro tawag dito. Oy, mga kabayag natin sa pananampalataya, before we leave the airwaves, PSA! Please, if you want to join me on Vibe Plus this Saturday, please DM me. I can assure you, I'm going to give you a freebie after the show. Wow. It's all on me. It's all on me. All you have to do is to DM J4, you son of a... J4, manahimik ka na. Tuloy mo na, go. You know why? Wala pa rin nagdi-DM sa akin eh. Mahihayin kasi akong bata tuloy. Mahihayin kasi ako matanda. Di katulad ni J4 yan na porket bata wagas no? Joke! Oy, Miggy Walker, musta na yung pagsusugal mo dun sa overtime club ni Asti? Okay. MSA, narinig mo ka? Magbibigay daw si Sen ng special freebie sa Hindi. Hotel Sogo. Mali, fake news ka, J4. Ito kasi yon, MSA, ito kasi yon. Bilisan natin. Oy, bilisan natin. Ito kasi yun, sabi kasi ni J4 sa akin, magbibigay daw siya ng milagro. Abangan niyo yan sa J4's facility. At dyan po nagtatapos ang programang Kabayag at nagdaan na naman po. At nagdaan na naman po ang isa na namang linggo puno ng balitaan at balitaktakan
bakbakan, punong-puno ng yugyugan at talakayan, perwisyong serbisyo lamang, walang personalan. Ay may personalan pala. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng Senny Boy Block at ng programang Kabayag, ako po ang inyong lingkod, Kabayag Senny De Castro, na humahalili po kay Kabayan Noli De Castro. Magkita-kita po ulit tayo bukas 9:45 ng gabi para sa muling pagbabalik ng inyong paboritong dog showa ng bayan. Ito na ang muling pagbabalik ng inyong paboritong show ng mga Bisaya. Kaya, Diyos mabalos, Diyos ko po. Awa na lang. Magkita-kita ulit tayo bukas ng gabi dito lang sa Senny Boy Gold. Stand by, News Radio Tonight. Ang stasyon na ginagaya ng mga walang magawang Pinas. Mas pinalaki. Putang ina, sindak ka na sindak dito eh. Mas pinalakas. Pusit! Nakyo! Ang kinang hindi na may nagtinyan. Bakit nila ginagaya? Kaya na ang mga walang magawa. Radyo kontra Bebe. Talagang loko-loko ka, gago ka talaga. Eto na, pungat ka. Putang ina mo. The current time is 10:41. RK2 Weather Report. Rain's been heavy across the metro today, and tonight we settle at 26 degrees. Tomorrow, moderate rain continues with a high of 28 degrees. Weather Report. Ang stasyon na ginagaya ng mga walang magawang Pinas. Pinalaki. Lahat kayo, bobo! Mas pinalakas. Tangina mo, Jepoy Dizon! Tangina mo! Ang kinang hindi na may nagtinyan. Bakit nila ginagaya? Kaya na ang mga walang magawa. Shoutout po kay Adolf Hitler. Radyo kontra Bebe. Eto na, pungat ka. Hoy! Bawal yan!
KG na radio station sa Metro Manila. RKW. KG na, play mo pa. Ang KG na radio station sa Metro Manila. RKW. KG na, play mo pa. Ang KG na radio station sa Metro. You know, Blue Wave is not MSA because MSA enabled the NSF Kawalga option. Tama yung nakaka-apekto sa tao kung hindi magbabantay sa mga anak nila. You all make him look like he's doing the science quest after the World Cup. The Gio and Blue Show, Saturday, 10 p.m. Yung flags. Teka, may inaayos lang sa SPX. Take 10 daw. Hindi ko pa pala napalitan yung take from tingnan mo, we're all wearing blue. Magkaiba raw. May meaning kasi sa damit. Kailangan may meaning yung mga sinusuot na. Lalo ngayon. Magkaiba raw ang Port Management Office ng Zamboanga at ang Port Político sa Customs Bureau. Wow, Customs Bureau. Alright. Ang dalawang individual matapos magbabarilin sa loob ng Ateneo de Zamboanga University. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang News Radio Tonight, mga pinaka-importanteng balita sa ating bansa at sa buong mundo. Ako po si Paulo Barcelon. At ako si Brian Basa. Simulcast tayo sa official social media channels ng Smile Network, Cool FM at News Radio Philippines, pati sa 89.5 JLR, KTSB 98.3, RKW 107.1 at sa iba't ibang online radio stations sa buong Pilipinas. Sa ulo ng mga balitang nasa News Radio Tonight.
Dalawa patay sa pamamaril sa loob ng isang paaralan sa Zamboanga City. Bilang ng mga nasawi bunsod ng bagyong Maymay, Luis at ng hanging habagat umabot na sa 26. Pinay tennis star Alex Ayala bigong manalo laban kay Amanda Anisimova sa Cincinnati Open. At ang pagbabayanihan sa kabila ng mga epekto ng habagat, silipin sa ating pabaon tonight. Bayan, pasintabi po at sensitibo ang balitang aming ihahatid. Patay ang 2 individual matapos pagbabarilin sa loob ng Ateneo de Zamboanga University pasado alas 9 kaninang umaga. Ang salarin may live stream pa ang pamamaril sa social media. Hindi po namin ipapakita ang nasabing video dahil labag po ito sa aming panuntunan. Pero kita sa mga kuha sa labas ng paaralan ang mga estudyanteng nagsisigawan matapos makarinig ng sunod-sunod na mga putok ng baril. Mga bata na ibulang yung largan! Bilius! Hoy! Porkin! Ken, albata! Tayo! Ken, albata! Tayo! Tayo sa taas! Ando sa taas! Albata! Ayon kay Zamboanga City Mayor Kimmer Olaso, unang tinangka ng batang sospek na barilin ng isang guro na nasa kalagitnaan ng klase. Nang hindi ito tumama, lumipat siya sa ibang kwarto at doon naman nagpaputok. Agad ito ikinamatay ng 2 estudyante at matapos ang insidente, natagpo ang patay ang sospek. Agad na isinara ng pamunuan ng Ateneo de Zamboanga University ang kanilang campus matapos ang insidente. Suspendido na rin ang klase roon hanggang bukas, August 19. Bagong-bagong balita, pasado alas 8 kanina nang muling magsagawa ng press conference si Zamboanga Congresswoman Beng Climaco, katuwang ang crisis management team. Inaasahang maglalabas daw bukas ng mas detalyadong ulat ang mga otoridad sa insidente. Nilinaw rin ng mambabatas na 2 lamang ang nasawi sa pamamaril at hindi 4 gaya ng iniulat ng ibang media outlets. Lumalabas kasing kumalat sa social media ang impormasyong may 2 security guard na nasawi, pero ang larawang kumalat ay galing pala sa simulation exercise na ginawa sa Ateneo de Zamboanga noong Hulyo. Ayon naman sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, dapat unahin ng news outlets ang pagiging disente at makatao sa pag-cover ng istoryang ito at respetuhin ang lahat ng panig na sangkot sa pangyayari. Naglabas na rin ng pahayag ang Ateneo de Zamboanga University. Narito ang tinig ni University President Ernald Alfonso S.J. Pakinggan po natin. Peace to all of you. Today has been a deeply painful and difficult day for all of us. We continue to reach out to and accompany the families directly affected by the tragedy at our junior high school, Tumaga campus. We also hold in prayer our students, our personnel, and everyone who has been shaken by what happened. The university is fully cooperating with law enforcement and the proper authorities as they continue their investigation. We know that there are many questions that all of us understandably want answered. We ask for your patience. We ask for your patience as the facts are carefully established. At this time, we do not want to preempt the results of the investigation. We must allow verified facts to guide us and avoid speculation that may cause further pain to the families and to our community. In the meantime, our priority remains the well-being of our students, of our personnel, of our families. We will continue to provide pastoral, psychological, and other necessary support in the days ahead. We ask everyone to remain compassionate